Ating pong pakinggan ang sinasabi sa Santiago, chapter 4, verse 8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan niyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin niyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. At sa awit po naman, sa mga awit, chapter 16, verse 9, kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko yung nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Purihin ng Diyos sa kanyang mga mananasita. Awitin po natin ang Just a Closer Walk with Thee. Jesus, give me
Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito at muli mo po kami tinipon upang minsan pa Oma ay sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat Ama sa buhay at kalakasan na patuloy mo pinagkakalob sa bawat isa sa amin. Nawa Panginoon ay magamit namin ang aming buhay sa paglilingkod lang sa iyo sa buong buhay namin dito sa sanlibutan. Patnubayan niyo po kami Ama sa aming gawain ito at nawa Ama ang aming gagawing pagpupuri ay maging kalugod-lugod sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po natin ang inanginit ang ating kaluluwa para sa Panginoon. Mainit sa aking kaluluwa na walang ang katulad. Aking kay Jesus nagmumula, pagkat siyang liwanag.
Para po sa pagpapatuloy sa susunod na bahagi ng ating gawain, basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng Lucas. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat at tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Sabay-sabay po. Siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay ngayong mapawalang sala. Purihin ang Diyos sa pagkarinig at pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo manalangin, dakila namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Ama, salamat pong muli sa umagang ito kung saan po kami ay muling dinala ninyo sa inyong dakong ito sa bahay sambahan upang makapanumbahan, makapakinig at makapag-aaral ng iyong salita. Salamat Panginoon sa unang bahagi po ng aming gawain at sa paaralang lingguhan na muli na naman kaming natuto at nakapag-aral ng mga leksyon na galing po sa inyo. Sa pagsapit po namin sa ikalawang bahagi, dakilang Ama, dalangin po namin na bigyan niyo po kami ng mga bukas na puso at isipan upang ang mga mensahe at turo na ipaabot niyo po sa amin ay aming po maunawaan at matanggap at magkagayon Panginoon, ito po ay aming maisabuhay. Dalangin namin dakilang Diyos na kayo po ang manguna sa pag-aaral na gagawin namin. Nawa po Panginoon, ang lalaking ititindig niyo sa aming harapan ay tanging mga salita at aral na nanggaling lamang po sa inyo, mamutawi sa kanyang mga labi at higit sa lahat po, dakilang Ama, ang tanging maitanyag lamang po ay inyong kabanal-banalang pangalan. Panginoon, samahan niyo po kami sa aming gawain ito hanggang sa makatapos po kami. Pagkalooban niyo po ng kaayusan at kapayapaan ng gawain ito. Dalangin po namin Panginoon na ang bawat isa po ay lubos sa makapakinig at makapag-aral. Gayun din po Panginoon, ang mga kapatid namin na wala pa sa dakong ito ay makaabot pa po upang makapiling namin sa pananambahan. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. At salamat po sa Diyos at tayo po ay nadako sa Kanya pong pag-aaral ng mga salita sa ating pong message. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Lord God, salamat po sa umagang ito na patuloy mong pinagkakaloob po sa amin. Salamat po sa buhay, sa kalakasan na patuloy mong pinapahiram. Salamat po sa opportunity once again na pag-usapan po ang kaligtasan dito po sa aming mga mensahe na ituturo mo. Salamat po Diyos sapagkat alam po namin na ito po ay isang bagay na pinagkaloob mo para sa amin sa pamagitan ni Jesus. Kaya naman sa amin pong pag-aaral, Panginoon, sa pakikinig namin, nawa po ay ma-appreciate po namin ang hiwaga ng iyong pong mga salita. At kung ano ang iyo pong ginawa para sa aming lahat. Salamat po, Diyos, at nawa ay patnubayan mo ang aming puso, ang aming buhay. Alisin mo po ang anumang mga balakid, mga hadlang, para sa pag-aaral po namin ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po ang ating pong last topic dun po sa ating tema na Path to Salvation. Ano? So, yan po yung ating huling pag-uusapan. Ngayon po yun. At ang ating pong pag-uusapan ay the salvation work of Jesus Christ. Na tayo pong lahat ay patuloy din na naniniwala na walang iba pong gumawa ng pagliligtas sa ating pong buhay, kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Going back to the Old Testament, ang salvation story, yung paglabas nila sa Egypt, sabi ko nga po sa inyo, that was a remarkable story. At nung pong lumabas sila, ay nasa wilderness sila. Ano pong binigay ng Diyos sa pamagitan ni Moises? Sa Mount Sinai, kung alam po ninyo yung binigay. 10 utos. Okay? That was the 10 Commandments na pinagkaloob ng Diyos sa nation of Israel para sa kanilang sanctification. At yun po ay napakahalaga sapagkat yun po ay kanilang pamantayan sa kanilang paraan ng pamumuhay. Big sabihin, kung meron silang dapat sundin, yun pong 10 utos ng Diyos. Kaya lang, nung kanilang pinapamuhay na, hindi rin naging perpekto. Hindi rin naging perpekto ang kanilang paglakad. Hindi rin naging maayos sapagkat nananatili sila sa paggawa ng di maganda. Nananatili sila sa pagsuway sa Diyos. Kaya naman, nung dumating ang New Testament, 400 silent years, dumating si Jesus. Ano pong purpose ni Jesus nung dumating siya dito sa ibabaw ng lupa? At napakahalaga po nang nangyari noon sapagkat nung ipinanganak si Jesus, ipinanganak po ang tagapagligtas ng sanlibutan. At lahat po tayo ay nasa hindi magandang sitwasyon sapagkat isang malaking katotohanan, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya nung dumating si Jesus, lahat ng tao na naniniwala sa Kanya ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng tao ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya nga napakahalagang maintindihan natin, ito pong ating pag-uusapan, the salvation work of Jesus, na ito po ay dapat nating bigyang pansin. Pinag-usapan natin ng mga nakaraan, yung steps to salvation. Until tinuro sa atin ni Pastor John, yung idea ng continuing in Christ. Na kung gaano kahalaga yung pagpapatuloy sa ating pong Panginoon. Amen? Kaya nga po, kaya tayo paulit-ulit na naglilingkod sa Diyos, paulit-ulit tayo sa mga ginagawa natin para sa Panginoon, because alam natin na napakahalaga ng pagpapatuloy sa Panginoon. But the whole idea, the salvation work of Jesus, kailangan din nating maintindihan. Bakit ba ginawa ni Jesus Christ yun para sa atin? At para sa kaalaman ng lahat, the salvation, ang termino pong ginagamit ng theology with regards to salvation is the word soteriology. This is the branch of Christian theology that studies salvation. So kapag pinag-uusapan ito po yan, pag pinag-uusapan ang tungkol sa salvation, it is called soteriology. Pag pinag-uusapan po ang pagiging Christ ni Jesus, it is called Christology. Pag pinag-uusapan ang second coming, ang end times, it is called eschatology.
So kapag ka pinag-uusapan ng church, ang tawag po doon, ecclesiology. Pag pinag-uusapan ng Bible, ang tawag doon, bibliology. So maiintindihan niyo po yan from theological terms na gusto nating maunawaan. And that the purpose nung salvation, nung soteriology, the study of salvation is to save human beings. Tayong lahat. Saan daw tayo ililigtas? Sa kasalanan. And to restore the relationship between God and man. Kasi nung Old Testament, binigay ang Ten Commandments, akala magiging maayos ang relationship ng Diyos at ng tao. Specifically, the chosen people, the nation of Israel. Hindi rin naman naging maganda. That is why, dumating ang mga prophets, dumating ang mga kings, dumating ang mga judges, para maging maayos ang relationship ng Israel sa Diyos, pero hindi rin naging sapat. Kaya nung New Testament, dumating si Jesus, dahil nakita ng Diyos, hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Kailangan natin ng tagapagligtas. At yun ay walang iba, kundi ang ating pong Panginoong Yesus. Kaya naman, the whole Christianity, lahat tayo ay naniniwala na ang ating tagapagligtas ay si Jesus. Amen? Wala namang ibang pwedeng magligtas ng ating mga buhay. Walang ibang pwedeng maging daan para tayo makarating at makapasok sa langit, kundi ang ating Panginoong Yesus. Coming from the scripture, John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 3:16, for God so loved the world, that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. That is Jesus. Kaya nga kung ating iisipin na titingnan mabuti, coming from the scripture, coming from the Bible, walang ibang tinuturong tagapagligtas, kundi ang ating Panginoon. At hindi natin pwedeng sabihin sa harapan ng Diyos at sa mga taong nakakakilala sa atin na tayo ay mabuting tao, kaya tayo papasok sa langit. That is not the case. Kasi kahit sino man, pwedeng maging mabuting tao. Amen? Kahit sino man, pwedeng maging mabait. Pero hindi po kasi yun ang basihan para sabihin natin tayo po ay ligtas. Lahat po ng taong naniwala at naniniwala sa Panginoon at nagpapatuloy sa Panginoon hanggang sa mga oras na ito, sila po ang papasok at maliligtas. Papasok sa langit at maliligtas sa buhay na ito. At tayo pong lahat ay naniniwala na yun po ay si Jesus. And the purpose of salvation, sabi ko nga kanina, is to reconcile the relationship of God and man. Kaya ho, kapag tayo po ay nangangaral ng Word of God, our very purpose of preaching is for the people to know Jesus. Hindi para yung mga tao makilala yung church. Hindi para yung mga tao umanib sa religion, sabi ni Brother Jerry kanina, because hindi naman religion ang napako sa krus. We are preaching Jesus kasi si Jesus yung napako. Si Jesus yung nagligtas sa atin. Kaya nga yung purpose ng salvation is reconciliation. Pagiging okay ulit, pagiging maayos ulit ng relationship. Pero ano ba yung gusto nating matutunan at malaman, maunawaan po natin sa ginawa ni Jesus na pagliligtas para sa ating mga buhay? Kasi baka mamaya, hindi pa naging malinaw sa atin kung ano bang purpose ng ginawa ni Jesus. Baka mamaya iniisip natin ay, hindi, trabaho talaga ni Jesus yun eh. Just like us, mga kapatid, si Jesus Christ po, may option din, may choice din na hindi gawin yun for us. Naniniwala ho ba kayo doon? Na si Jesus Christ ay may choice din na hindi tayo iligtas? Meron. Kasi kapares natin siya eh. Yung iba nga sa atin, may choice din hindi sumimba eh. Hindi umaten sa church. Yung iba sa atin, lahat tayo may choice. Si Jesus ganun din. But definitely, hindi niya pinili na tayo ay pabayaan. Hindi niya pinili na tayo ay iwanan. That is why meron pong tinatawag na the salvation work ni Jesus Christ. Kasi lahat yun, dinaanan niya. Lahat yun, tiniis niya. Lahat yun, naranasan niya. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ating lahat. Tayo po ang beneficiary ng ginawa ni Jesus Christ. Nung siya'y namatay sa krus, yun po ay glory para sa Diyos. At yun ay biyaya para sa atin. At kahihiyan naman para kay Jesus. Pero kung ating iisipin, ano ba yung mga bagay na dapat nating unawain?
at makita, maintindihan doon sa ginawa ni Jesus Christ na pagliligtas sa atin. Number one, Jesus came to save us. Amen? Sabi ng Scripture, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Coming from the story of Zacchaeus, Luke 19, a very famous story. Nakita niyo po yung ending nung sinabi ni Jesus, ang anak ng tao, that was him, ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Walang ibang purpose ang pagpunta ni Jesus kundi para hanapin tayong lahat. Lahat tayo naligaw. Lahat tayo nawala. Jesus was born with an ultimate purpose for mankind. And that is to seek and save. Sipin ninyo, kung ang tingin natin sa ating sarili ay napakababa, all because ng nagawa natin, dahilan sa mga bagay na nagawa natin sa harapan ng Diyos, dahil sa mga bagay na hindi tama na nakukumit natin sa ating mga buhay, dahil sa mga kasalanan na nagawa natin, the very purpose of Jesus, ang tanging layo ni Jesus ay hanapin ka at iligtas ka. Amen? Hindi po nagbago yun. Kahit nang sinasabi ng Scripture, lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Romans 3:23. At walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit isa sa atin. Romans 3:10, lahat ay nagkasala. Wala pong nakagawa ng tama eh. Kasi lahat tayo may pagkakamali. Ang sabi nga ni Jesus, pag nag-isip ka lang ng hindi maganda sa iyong kapwa, ikaw ay nagkakasala na. Sabi pa ni Brother Jerry, kapag alam mo yung tama, tapos hindi mo ginawa, ikaw ay nagkakasala din. So definitely, lahat po tayo. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng muwang sa tama at mali, at ginawa niya yung mali, ang isang tao ay nagkasala. But you know what? Yung purpose ni Jesus, hindi po nagbago. To seek and save the lost. Lahat po tayo. Kaya nung pinanganak si Jesus, tayo po ay nagkaroon ng isang napakalaking biyaya at napakagandang biyaya para sa atin. Dahil yung ginawang pagliligtas ni Jesus ay pagpapakita ng kanyang pag-ibig. Taas po ang kamay ng naniniwalang siya'y mahal ng Diyos. See, lahat tayo naniniwala na mahal tayo ng Panginoon. At yung ginawa ni Jesus dun sa krus, from the very beginning na siya ipanganak, until the time na siya po'y ipako sa krus, until the time na siya po'y ilibing, until the time na siya po'y muling nabuhay, yun po ay pag-ibig ng Diyos para sa atin, sa pamagitan ni Jesus. Kaya po mga kapatid, isang malaking bagay na dapat nating tandaan, Jesus came to save us. Nothing more, nothing less. Dumating siya rito para iligtas ka. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. That is the truth. Kaya mo bang iligtas ang sarili mo? At sasabihin mong, pagdating ng panahon, papasok ka din sa langit kahit wala kang relationship kay Jesus? Hindi. Hindi po yun ang tinuturo ng Bible. Ang tinuturo ng Bible ay personal na relasyon sa Panginoon. Bakit? Kasi siya lang ang may kayang magdala sa atin sa langit at magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Wala na pong iba. Tinanong ba natin ang ating mga sarili, bakit tayo linggo-linggong umaten dito? Bakit tayo weekly dumadalo sa mga gawain? Because we believe that is the only thing that we can do to give thanks to the Lord. Sa lahat ng ginawa niya para sa atin. Hindi mo gagawin yon dahil gusto mo pumasok sa langit. Ginagawa mo yon bilang pagtanaw sa kabutihan ng Panginoon sa iyo. Bakit? Kasi may relasyon ka, ligtas ka na. Kaya lahat ng bagay, ginagawa mong maayos. Pagkikitungo mo sa kapwa, pag-attend mo sa gawain, pagtulong mo, pagbibigay mo, lahat, pananalangin, paglilingkod, lahat.
ginagawa mo dahil yung ginawa ni Jesus sa'yo ay hindi mo kayang matumbasan. Kaya ang reality, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Second, hindi mo kailangan maging perpekto para sa kaligtasan ni Jesus. Sabi ng Bible, sabi ng Romans, minahal ka ni Jesus nung ikaw ay makasalanan pa. Namatay si Jesus para sa atin. Kailan daw? Nung makasalanan tayo. Hindi po nung mabait na tayo. Hindi po nung tayo ay nakita na, oh, deserving ka na, mabait ka na. May natulungan kang 5, mahal na kita. Hindi po ganun. That is not the love of God. That is not the Jesus we know. Hindi mo kailangan maging perpekto para sa kaligtasan ni Jesus. Baka iniisip ng iba, nako, hindi pa ako mabait. May nagagawa pa akong pagkakamali. Nakakaliban pa ako sa pananalangin. Minsan nakakalimutan ko umattend sa fellowships. Minsan nakakalimutan ko maglingkod. Minsan hindi ako nakakapagbigay. Hindi mo kailangan maging perpekto para sa kaligtasan ni Jesus. Kasi wala namang perpekto sa atin. Amen? Wala namang perpekto sa atin. Alam ni Jesus yun, na hindi mo kayang gawing perfect ang iyong buhay. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, hindi nyo kailangan maging perpekto para sa kaligtasan ni Jesus. It is a personal decision to accept Him. Not because, Lord, perfect na ako ngayon. Kaya kikilalanin na ka. Hindi po yun. Jesus came to save us, handa kang tulungan ni Jesus. Handa tayong tulungan ni Jesus na makita at maunawaan ang kaligtasan na binigay niya para sa atin. Sabi nga, hindi ka naman deserve eh. Hindi mo naman deserving yung kaligtasan na yun. Pero handa kang tulungan ni Jesus. Hindi mo kailangan maging perfecto para sabihing deserve mo ang salvation. Hindi ko ganun yun. Dumating si Jesus for the purpose of saving mankind. At hindi po natin kayang baguhin yun kung ano man ang tingin natin sa ating mga sarili. Mga kapatid, handa tayong tulungan ng ating pong Panginoon. Kaya huwag mong sayangin ang pagkakataon na makilala si Jesus sa buhay mo. Si Jesus lagi lang nag-aantay sa atin. Kung pansin mo na yung sarili mo parang medyo napapalayo ka kay Lord, huwag mong sayangin ang pagkakataon na laging binibigay ni Lord sa iyo. Bawat umaga, nagpapasalamat ka. That is an opportunity to know Jesus. Amen? Lagi tayo nagte-thank you kay Lord, di ba? Pag gumigising tayo. That is not our choice. Mga kapatid, choice ni Jesus nagisingin ka. Choice mo matulog, pero yung pagising, hindi yung choice. Kay Jesus yun. Kaya habang binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataong mabuhay, huwag mong sayangin ang pagkakataon na makilala siya sa buhay mo araw-araw. Lagi mong hanapin ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Dahil mahal ka ni Jesus at handa ka niyang iligtas. Jesus came to save us. Yung kapanganakan, ang purpose ay para iligtas ang tao, ang sangkatauhan. Second, Jesus died for our forgiveness. Tapos na tayo sa buhay. Nandun na tayo sa kanyang kamatayan. Alam natin na nag-ministry si Jesus, hindi para pagalitan ng mga tao, kundi ipakilala kung sino siya sa mga tao. At nung dumating na yung tamang panahon, na si Jesus Christ po ay sabi ni Brother Jerry kanina, yung ginawa ni Jesus, di ba? Inako yung kasalanan nating lahat. Anong terminong ginamit ni Brother Jerry kanina? Pinakyaw. Sipin ninyo, pinakyaw. Yung kasalanan mo at kasalanan ko, kasalanan ng darating na henerasyon, pinakyaw ni Jesus. Dinala ni Jesus sa krus para mapatawad lang tayong lahat. Bakit? Kasi ayaw niya mamatay tayo. Ayaw niyang tayo mismo magbayad. At hindi naman natin pwedeng bayaran yon. Kasi sa Old Testament, para mabayaran ang kasalanan ng tao, mabayaran ang kasalanan ng Israel, anong kailangan pambayad?
Perpekto? Hindi. Perpekto. Walang kapintasan at katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya nga nag-aalay sila ng tupang walang kapintasan eh. Nag-aalay sila ng mga hayop na walang kapintasan. Kasi yun lang ang katanggap-tanggap kay Lord. Eh yung buhay natin, katanggap-tanggap ba? Hindi. Lahat tayo may pagkakamali. Kaya yung kamatayan ni Jesus sa krus, yun po ay pagpapatawad. Bakit? He was the only perfect atonement for our sins. Wala nang iba. Hindi mo kayang bayaran ng kasalanan mo. Dahil hindi perpekto ang buhay mo. Si Jesus lang ang perfect at wala nang iba. Kaya nga ang sabi ng Word of God, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi ng kasulatan. Many times in the Bible, na sinabi na ang pagpapatawad ay nanggaling at ibinigay ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. Kaya nga ho natin ginagawa tuwing linggo, yung banal na hapunan, to remember the forgiveness and the sacrifice of Jesus. Hindi ho kasi natin kayang bayaran at hindi tayo makakaabot doon sa pamantayan ng Diyos pagdating sa pagbabayad ng kasalanan. Kaya ang sabi ng Diyos Ama, sige, yung anak ko na lang ang ibibigay ko sa inyo sa sanlibutan para akuin ang kasalanan ng tao. Dahil siya lang yung perfect at wala nang iba. Kaya nga mga kapatid, if only we can realize, forgiveness is something that we do not deserve because of our sins. Kung tayo nga, nagkakaroon ng limit sa pagpapatawad eh. Di ba? Minsan may mga sinasabi pa tayong to forgive and to forget. Yung forgive, yes, we can do that. But to forget, you cannot do that. You can never do that. To forget. Only Jesus can do that. But you know what, mga kapatid? Kung iisipin natin mabuti, sa dami ng ating nagawa sa Panginoon, sa tingin niyo ba, dapat pa tayong patawarin? Regardless po kung anong level ng kasalanan nagawa mo. Pero kung ating iisipin mabuti, parang sa harapan ng Diyos, Lord, parang di ko na-deserve yung forgiveness. Isipin ninyo, everyday, hingi ka ng sorry kay Lord kasi everyday may nagagawa kang mali. Sabi nga, kung ating titingnan, kung araw-araw ka nakakagawa ng mali, at ang tanging magbabayad lang noon ay si Jesus, everyday pinapako mo si Lord sa krus. Para lang patawarin ka. Para lang patawarin yung kasalanan natin. Pero kung ating titingnan, ganun po kalawak ang pag-ibig ng Panginoon because pinili ni Jesus na tayo ay patawarin sa pamagitan ng kamatayan sa krus. At yung kanyang kamatayan, isang beses lang po yun. Isang beses lang para sa lahat ng tao. Mga kapatid, hindi na ho mauulit. Ang kamatayan ni Jesus sa krus, isang beses lang po yung nangyari. At yun ay para sa ating lahat. Kaya nga kung ating titingnan at iisipin mabuti, Jesus' death on the cross is sacrifice. Why? Isipin po ninyo kung gaano kahirap yung pinagdaanan ni Jesus. Yung last week na kanyang dinanas sa mundong ito. Yung inaalala natin tuwing mahal na araw, isipin po ninyo kung gaano kahirap yun. Sakripisyo po yun. Para lang tayo po ay maligtas sa ating pong mga buhay. Pangalawa, yung kanyang kamatayan sa krus ay pag-ibig. Amen? Pag-ibig po yun. Pag-ibig ng Diyos na kailanman ay hindi magbabago. Pangatlo, yung pong kanyang kamatayan sa krus ay pagpapatawad. Pagpapatawad sa ating pong mga kasalanan. Pangapat, yung po ay awa. Mercy. Habag ng Diyos para sa atin. Dahil alam ng Diyos na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Panglima, yun po ay walang hanggang
biyaya, kagandahang loob ng Diyos para sa atin sa pamagitan ni Jesus. Kaya mga kapatid, ito po ang paalala ng Diyos sa atin. Value God's forgiveness in your life through Jesus. Kung pinatawad ka ng Diyos sa pamagitan ni Jesus, pahalagahan mo ang pagpapatawad na yon. Huwag mong abusuhin. When we say value God's forgiveness, I'm saying, huwag mong abusuhin. At huwag mong itanim sa isip at sa puso mo, patatawarin naman ako ng Diyos. Abuso po ang tawag doon. Kapag yun ang laman ng isip mo. At parang nagiging lisensya mo sa paggawa ng mali. Dahil ang laman ng isip mo, okay lang, Pastor, kasi nagpapatawad naman si Lord eh. Talaga magpapatawad yan, karakter niya yun eh. Hindi niya pwedeng baguhin yun. At kailanman hindi po mababago yun. Pero para sa atin mga kapatid, hindi po lisensya na ang Diyos ay nagpapatawad para tayo gumawa ng kasalanan. Kailangan nating iayos ang ating pong mga buhay. So value God's forgiveness through Jesus. Kung pinatawad ka ni Jesus, matuto ka ding magpatawad sa iba. You know what is hard mga kapatid? To render forgiveness sa ibang tao. This is hard. This is difficult para sa ating lahat. Pero kung ating iisipin mabuti ng mas malalim, yung ginawa ni Jesus para sa atin, we can forgive others. Na kahit parang ang bigat sa ating mga kalooban, na pagpatawad sa iba. Kapag inisip mo yung ginawa ni Jesus para sa'yo, pipiliin mong magpatawad ng ibang tao. Kasi kung ikaw mahal ni Jesus, na nagkamali ka sa Kanya, yung ibang tao mahal din ni Jesus, kahit nagkamali din sila kay Jesus. Kaya magpatawad ka. Kung pinatawad ka ni Jesus, magpatawad ka din sa iba. Sabi ng Romans 6:10, nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. When we say namatay para sa lahat ng panahon, even the coming generations, Jesus died for them. Doon sa mga batang isisilang pa lang, Jesus died for them. Namatay siya para sa atin. Kaya po, isipin natin kung gaano kahalaga na yung kamatayan ni Jesus, ang salvation work, ay para sa kapatawaran nating lahat. Kung nakita natin na si Jesus Christ ay pinanganak, pangalawa, siya po ay pinako sa krus, pangatlo, siya po ay muling nabuhay. Hindi po kumpleto ang salvation work ni Jesus kung hindi po siya muling nabuhay. Amen? I know you will agree to me. Kasi sabi ko nga, hindi naman po natatapos lang na siya'y namatay at tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. The salvation work of Jesus ay natapos nung siya po ay muling nabuhay. Why? Kasi nung pong siya po ay nangangaral, ang pinapangaral niya, ano? Bukod sa siyang tagapagligtas, anong sinasabi niya sa mga disciples at sa mga tao? Ako ay mamamatay at muling mabubuhay. Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Kaya nga kung iisipin natin, hindi nga kompleto kung hindi nabuhay si Jesus. Everything is meaningless. Lahat ng faith, lahat ng ministry, wala pong kwenta yan kung hindi nabuhay si Jesus. That is why, inaalala natin every Sunday. Not just the death, but the resurrection of Jesus. Sabi ng Romans 4:25, siya ay pinapatay dahil sa ating mga kasalanan. Second point natin. At muling binuhay upang tayo mapawalang sala for our justification. Para magkaroon ng patunay na yung kaligtasan mo ay legit. Nabuhay si Jesus para sa atin. Amen? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Mga kapatid, the truth is, Jesus' resurrection was the proof of our salvation. We can guarantee ourselves
na yung Kristo, yung Jesus na pinaniniwalaan mo at sinasampalatayanan mo ay tunay na magliligtas sa iyong buhay. Grabe, no? Nakakakilabot yan. Isipin mo, wala kang poproblemahin. Pagdating ng panahon, pagharap mo sa Diyos, dahil papasok ka sa langit eh. Papasok ka sa langit. Hindi dahil mabuting tao ka, pero dahil tinanggap mo yung Jesus na namatay at muling nabuhay. Si Jesus ay nabuhay muli upang ang ating kaligtasan ay maging ganap. Kompleto. Walang labis, walang kulang. Dahil kung hindi nabuhay si Jesus, ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay walang kabuluhan. Anong sabi ni Solomon? Everything is meaningless. Kung hindi nabuhay si Jesus, isipin po ninyo, anong sense nitong mga pinagagagawa natin? Bakit kayo mapapagod? Bakit kayo mag-aaksaya ng panahon na mangaral ng Word of God for salvation kung hindi nabuhay si Jesus? Well, the truth is, sa lahat po ng religion na sumasampalataya, sa kung sino man ang sinasampalatayanan nila, only Jesus rose from the dead. At hindi po lang sinasabi yon ng scriptures. Even the history tells us that Jesus rose from the dead. Kaya nga, yung kaligtasan mo sa iyong buhay, ganap yan dahil kay Jesus. The resurrection of Jesus tells us that Jesus is the Christ and the Messiah. Anong pinapangaral ni Jesus? Ako ang Messiah. Ako ang Kristo. At kailangan mo maniwala doon. Bakit? Nabuhay siya. Second, the resurrection of Jesus tells us the victory over death. Sabi nga ni Brother Jerry kanina, ikaw ay namatay sa kasalanan at muling nabuhay kasama ni Kristo. The victory over death. Pangatlo, the resurrection of Jesus gives us hope for eternal life. Di ba tayo dapat maging masaya at magpasalamat sa Panginoon? Dahil pagkatapos ng buhay natin dito sa mundong ito, we have eternal life. Amen? We have eternal life. At yung pong eternal life, wala dito eh. Nasa langit. The resurrection of Jesus tells us the beginning of a new creation. A new heavens and a new earth. At kung ang isang tao ay nakipag-isa na kay Kristo, wala na ang dati niyang pagkatao, napalitan na ng bago. At yun ay dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya mapapansin ninyo mga kapatid, the salvation work of Jesus, He came to this world to save us. Second, He died for our sins, for our forgiveness. Third, He resurrected from the dead for our salvation. That is the salvation work of Jesus. Kaya nga, kung si Jesus ay muling nabuhay, galing sa mga patay, totoo ang kaligtasan ng buhay kay Jesus. Hindi ho ito gawa-gawa lang, mga kapatid. Totoo po ang kaligtasan ng buhay natin sa pamagitan ni Jesus. Kaya manatili ka sa iyong relasyon sa Panginoon. Para sa mga taong tumanggap kay Jesus, paalala ni Jesus sa atin to, manatili ka sa iyong relasyon
sa Panginoon. Dahil kagaya nga ng ating naririnig, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Pero para sa mga taong wala pa sa Panginoon, ito ang gusto ko pong ipaalala sa inyo. Sabi ng salita ng Diyos, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ang Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas sa pamagitan lamang ng pangalan ni Jesucristo. Kaya po mga kapatid, that is the salvation work of Jesus. Hindi pa po huli ang lahat. May pagkakataon pa tayong tanggapin at kilalanin si Jesus sa ating pong mga buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. At kagaya ng ating mensaheng napakinggan, narinig natin kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon. At ang sabi ko nga, hindi pa huli ang lahat. Para sa mga bisita natin, sa mga kaibigan natin na nandito po ngayon, ito po ang tamang opportunity. Ito po ang tamang pagkakataon for your life to secure eternity. This is the perfect moment na tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Jesus came to save you. He died for your forgiveness, and He rose from the dead for eternal life. For our eternal life. Kaya po, mga kaibigan, mga bisita, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon, ito na ang pagkakataon mo para kilalanin siya sa iyong buhay. Lumapit ka dito sa unahan. Tanggapin mo siya sa iyong buhay at kilalanin mo ang Panginoon. Manatili po tayo nakatayo sa pag-alaala ng banal na dulang ng Panginoon.
sinasabi ng ating Panginoon patungkol sa banal na hapunan. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat, ay ibinigay ng Diyos at pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay niya sa mga alagad at sinabi, kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat na uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking katawan na binubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw ng inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng Diyos. At pagkaawit ng isang himno, sila ay nagpunta sa bundok ng mga olibo. Pagpapala sa pagkarinig at pagkabasa ng kanyang banal na salita. Dahil manalangin, dakilang Diyos, Diyos na makapangyarihan namin sa lahat. Panginoon, salamat pong muli at kami nakapakinig at nakapag-aral ng inyong mayayamang salita. Dakilang Ama, dalangin po namin na sa pagsapit po namin sa bahaging ito ng aming gawain, ang paggunita po sa kamamatayan po ng inyong anak na si Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan. Dalangin namin, dakilang Ama, na ang bawat isa pong narito na magkisitanggap ay samahan niyo po kami upang nasiya sa atin ang aming mga sarili upang magkagayon, dakilang Diyos, kami maging karapat-dapat at kaaya-aya sa pagtanggap ng banal na hapunan. Dalangin namin, Panginoon, na kami po yun. Kung natagpuan niyo man po kami nagkasala at nagkaroon ng pagkukulang, dalangin namin, Panginoon, ay pagkaloob niyo po sa amin ng kapatawaran at nawa po, Panginoon, ay kami po maging banal at kalugod-lugod po sa inyong harapan. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na ang kaligtasan na pinagkaloob niyo sa amin ay patuloy naming pahalagahan at sa buhay. Dalangin din namin, dakilang Ama, na ang bawat isa po mag-isitanggap nito ay maging kaaya-aya po sa inyong banal na pangalan. Panginoon, pagpalain niyo po nawa ang saro, pagpalain niyo po ang tinapay, at pagpalain niyo po kaming lahat na mag-isitanggap nito. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
ating pong pakinggan sinasabi sa Gawa 20:35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na ganito. Pagpapagal ay dapat kayong magsasaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus. Nasarin siya ang nagsabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Gumawa tayong lingkod ng Diyos sa daang inatas, tayo ay sumunod. Baguhin ang lakas, ay amang kaloob, at kung magkagayoy, di tayo lulugmo. Gumawa, magangat, maghintay, magpuyat, umasa, tumawag, ang guro'y babalik agad. Gumawa, kusang ipapain, kabuhay ang pinapay sa lumarain. Ang mga may damdam kay Jesus ay dalhin sa pag-ibig niya, sila ay gagaling. Gumawa, magangat, maghintay, magpuyat, umasa, tumawag, ang guro'y babalik agad. Gumawa, ang lakas ay hingin, ang hari ng sama ay upang masupil. Ihatid na biyak ang naagaw natin sa harap ng Ama nating mahabagin. Gumawa, magangat, maghintay, magpuyat, umasa, tumawag, ang guro'y babalik agad. Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, patuloy ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa kabanal-banal mong pangalan. Panginoon, maraming salamat sa bawat mensahe na aming narinig na dinala ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat sa pagparito mo upang kami iligtas sa aming kasalanan. Salamat sa pagkamatay mo upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat sa bawat mensahe na magagamit namin sa paglabas namin dito sa bahay-sambahan ito, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, pinagpapasalamat po namin ang mga program at activities na matagumpay na natapos sa mga nagdaang buwan. Panginoon, gayon din po, salamat po, Panginoon, sa bawat isa, sa mga leader, Panginoon, na patuloy niyong ginagamit upang ang iglesyang ito ay maging matagumpay ang lalakaran, Panginoon. Gayon din po, Panginoon,
Hiling at dalangin po namin sa bawat auxiliary group, Panginoon, sa mga leaders ng auxiliary group, Panginoon, na patuloy na isentro ang buhay sa inyo upang sa gayon ay maging tama lahat ang bawat desisyon na aming gagawin. Ganyan din po, Panginoon, hiling at dalangin po namin sa bawat isa na kayo po ang patuloy na mag-ingat, kayo po ang patuloy na magbigay ng kalakasan. Ganyan din po, Panginoon, sa aming mga kinabubuhay, Panginoon, kayo po ang patuloy na magkaloob nito sa amin, sa mga nagtatrabaho, Panginoon. Ganyan din po sa mga nagbi-business. Kayo po ang patuloy na sumentro sa aming mga ginagawa. Ganyan din po, Panginoon, ang hiling at dalangin po namin sa mga salaping nalikom, ito po ay simbolo ng aming pagbabalik ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ito ay magamit sa pagpapalago pa ng iyong iglesia, magamit sa bawat proyekto na ninanais na makapagpalapit sa bawat isa sa inyo, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, ang dalangin po namin sa aming mga kapatid na may karamdaman. Kayo po ang patuloy na magpagaling sa kanila. Ang mga doktor at gamot na kanilang tinitake, Panginoon, ay kayo po ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa mga ito, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, dalangin po namin ang mga kapatid na hindi namin nakakasama dito sa bahay sambahan. Kayo po ang kumatok sa kanilang mga puso. Nawa po ay manumbalik ang init ng kanilang pagmamahal sa inyo, Panginoon, at makasama namin muli sa bahay sambahan to. Ganyan din po, Panginoon, ang mga kapatid namin na outside dito sa Laguna, maging sa ibayong bansa. Kayo po ang patuloy na mag-ingat, kayo po ang patuloy na magpaalala sa kanila na kayo lamang po ang kailangan nila sa mga buhay, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, alam po namin ang bawat isa ay may pansariling kahilingan. Nawa po, ito po ay inyong pagkaloob kung po ay naaayon sa inyong kalooban. At dalangin din po namin na kung paano nyo kami dinala sa bahay sambahan ito na ligtas, ganyan din nyo po kami dalihin sa aming mga bahay na ligtas at muling ibalik hindi lang sa araw ng linggo. Ibalik mo po kami sa mga panahon na may mga gawain ng aming mga kinabibilangang auxiliary, Panginoon. Muli po, maraming salamat. Ito ang aming sinasamo at dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-aharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliu Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.